guys. Kung nagbunsa ako, di sana doon na lang ako sa malapit, di ba? Talagang imbis na naging full review ito, naging beer factor to. Grabe na kayo ako dito. Doon lang ako sa nila sa harapan ko. Sa video na to, samahan niyo kung bumiyahe ng malayo, masiraan sa daan, at maulanan, matikman lang ang kainang paborito ng mga nagtatalinuhan. So ano pang hinihintay nyo? Let's go, sama kayo sa biyahe ko. Yeah! So, ayan guys, nakita nyo, day off ko ngayon. So, naghanap ako ng Binecon. Ang problema, nag-travel ako ng sobrang layo. Galing pa ako ng Times 9 Tapos, andito na ako. Nakita ko lang naman sa Google Maps, guys. So, Binecon, nakalagay dun. So, ayun, pagdating hindi siya Binecon, ang dumating ay Bunsa. Pero sabi niya meron, pero ayun, wala. Sige, tikman na lang natin. Kasi Binecon talaga yung gusto ko, guys. Kung nagbunsa ako, di sana doon na lang ako sa malapit, di ba? So, yung mga Google Maps hindi updated dito, guys. Tsaka, lagi silang meron nakalagay dun sa paskil sa labas. Tapos, pagdating mo sa loob, walang panindang ganun. Tapos, pag umorder ka, sabihin nila meron. Tapos, pagdating, ibang pagkain yung dadating. Tikman na lang natin. Baka sakaling mas masarap dun sa kinakainan ko sa malapit. Yo, mga chong, kamusta naman kayo? Ayan na nga, kita nyo naman, it's morning and almost lunchtime. Samahan nyo ako mag-lunch. Actually, kanina pa ako naglilibot para maghanap ng makakainan. Kasi wala talaga akong makita eh. This morning, I traveled like 12 kilometers. Tiwala ako dun sa Google Maps na akala ko accurate siya. So, sa mga magpupunta dito sa Vietnam, lalo na kung lalabas kayo ng Hanoi Park, huwag kayo masyado magtiwala sa Google Maps kasi minsan yung Google Maps outdated talaga siya. End up ko, improvise ako. Naghanap ako ng pwede kong makainan, pwedeng matikman. Dito ako ngayon sa paboritong kainan ng mga matatalinong tao. Nakita niyo naman yung tsura doon sa labas, yung pangalan ng restaurant. Ang pangalan ng restaurant ay Thai Nga. So, alam niyo na yun, mga tropa. So, samahan niyo akong kumain ito. Actually, nagulat ako kasi nakita ko lang to sa picture. Hindi ko sure kung ano siya. Kasi dun sa picture, hindi ko naman in-expect. Pero, isda pala siya, guys. Pero, syempre, alam niyo naman, syempre, food reviewer tayo. Kailangan tikman natin yung mga bagay-bagay na hindi pa natin natitikman. Sige, alam naman, di ako nakakain ng isda. Pero, I'm gonna give it the benefit of the doubt. Titikman ko siya, guys. Tikman muna natin siya ng kahit ano. Masarap siya, guys. Lasa siyang tinola. Tinola na may konting lemongrass. Lemongrass ba yun? Parang tinola na may wansoy, ganun. Meron pa ako nalalasa ang iba. Hindi ko maipaliwanag, guys. Basta may iba siyang gulay na hindi ko siya maipaliwanag. Maipaliwanag na naman. O sige nga, try natin yung isda, guys. Ito na. Hindi ako nakakain ng isda, pero dito sa video na to kakain ako. Lasang isda. Okay naman siya, guys. Lasa siyang isda. So, kung mahilig kayo sa isda, ganyan yung lasa niya. Maalat, sarap. Tapos nagulat ako kasi di ba usually isda malambot. Ito isda nila matigas. Pag ginagat mo siya, may certain bite siya. Ano kayo isda to? Siyempre, meron din mga balls. Tsaka may tokwa. Masarap naman siya, guys. Masarap siya, guys. Kung mahilig kayo sa isda, siyempre, dahil lang sa Vietnam tayo, lalagyan natin ng gulay. Ito, anong gulay ito? Hindi ko alam kung anong gulay ito eh, pero lagyan natin. Tikman natin, guys. May kakaiba siyang lasa, guys. Lagyan natin yung tokwa. Isda, guys, kaya panindigan natin yung isda. Ayan, guys, ha, pinapanindigan ko yung isda. Ayan, guys, so sarap, diba? Kain tayo isda, guys. Sarap. Talagang imbis na naging full review ito, naging beer factor to. Ang sarap naman niya, kung mahilig kayo sa seafood or isda, I'm sure ma-appreciate ko siya. Pero magiging honest ako kasi hindi talaga ako nakain ng isda. So, I think that's gonna be all for this Thai Nga experience. So, lipat tayo sa totoong pagkain. Ito, totoo na talaga to. So, first attempt ako, second attempt. Ito, pangatlong attempt ko na para mag-lunch ng totoo. Siguro, this time, pupunta na ako dun sa, alam ko makakain ko talaga. So, sige guys, dyan muna kayo. Proceed tayo sa next food trip. Magandang hapon mga chong. So ayun, ako ulit. Eto na.
Final na talaga to. Ito na yung last na kakainan natin na siguradong makakain ko. Ganun pala yung venture ng food reviewer. Hindi lahat kasi ng pagkain na matitikman mo is okay talaga na pasok sa panlasa mo. May mga pagkain di ka makakain. Sorry guys, may masasayang na konting pagkain pero ganun talaga eh. Dito na ako nagpunta dun sa trusted kong kainan. Order na lang ako na iba na hindi ko pa napapakita sa video. So ito yung fasaw. Basically guys, dried fa siya na ginisa. Parang pancit style. Makikita niya may kasama rin siyang Chinese donuts at saka may sabaw ng pa. Tapos gisado siya. So napakasarap nito guys. First bite guys, samahan niyo akong kumain. Guys, ang sarap. Noodles ng pho na ginisa, na deep fry, na halos maging crispy with the flair of the veggies. Pechay, kamatis at saka sibuyas. Tapos may konting bits ng beef. Sarap guys. Masarap na masarap talaga siya. O sige, banat pa tayo, kain tayo. Grabe guys. Ang sarap niya kainin. So naalala ko nung bagong dating ako dito. Kasi ito sa mga paborito kong pagkain talaga. Itong pasaw na to. Kasi bukod sa lasang pansit siya yung pansit na lasang Vietnamese. Ganun. Wow. Yung gulay. Grabe. Absolute perfection. Narinig nyo yung mga pag-flip-flip nila dun sa likod. Talagang bagong luto yung pagkain. Sa labas ng kitchen nila, makikita mo niluluto nila yung mga pagkain. Lasang Vietnamese na toyo na may konting tamis galing dun sa sibuyas. Tapos may asim-asim na galing dun sa kamatis. Siyempre, Pilipino tayo. Hindi makukompleto ang pagkain natin na walang pampalasa. Ito paborito ko. Itong kainan na to, pagdating ko dito sa Vietnam, ito yung isa sa mga paborito ko. Napasarap kasi niya. Tapos, yung sabaw nila talagang malasa. Hindi siya katulad ng ibang tindahan ng pho. Yung sabaw ng pho dito, guys, flavorful talaga. Lasang-lasa mo lahat na nilagay. Tapos, perfect yung alat. Tapos, may konting tamis na lasang Vietnamese. Chinese donuts. Yeah! Tapos, syempre, guys, alam niyo naman na kumuha akong chili. So, hindi matatapos ang pagkain natin na walang chili oil. Some chili oil in there. Wow! So yun guys, nag-iisip ako. Wala naman masyadong Pilipino nag-YouTube eh. Naisip ko siguro sa mga susunod kong vlog, mag-English kaya ako. May manonood pa rin kaya. Actually, kahit naman mag-Tagalog ako, wala nanonood din. Tapos mekos natin yung chili oil dyan guys. First bite with the chili oil. Mamma mia. Ang sarap. Guys, yung nilagyan ko ng chili oil, talagang naging next level. Para bang naging times 3 yung sarap niya. Iba talaga siya guys. Alam mo, masarap yung pagkain pag naririnig mo at nakikita mo niluluto sa harapan nyo yung pagkain. Habang nakain ako dito, andun lang ang kusina nila sa harapan ko. Yan nyo guys, ito lang yung kusina nila. Sa harapan ko lang. Diba? Pag ganyan yung setup ng kainan, alam nyo talaga na quality yung pagkain. You can never go wrong with that. Ngayon na umaga, daming inconvenience na nangyari. Diba? Dapat kakainin ko baingkon. Bago ako malis ng bahay na ulan, matigas pa rin ulo ko. Labas pa rin ako. Pagka ko, flat yung gulong ng motor. Pinagawa ko, matigas ulo ko, pumunta pa rin ako doon. Yung pala, binibigyan na pala ako ng sign na huwag tumuloy doon sa lugar na yun kasi outdated pala yung Google Map. Hindi na pala talaga sila nagtitinda ng baingkon. Papasalamat ako guys. Ako nga pala si Sebastian at lagi natin tatandaan, every day is a new journey. Maraming salamat po. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Huwag niyo kalimutan i-share yung video. See you on the next video. Maraming salamat po.